yung nasasanay na rin yung katawan mo, especially ang aga ng ano namin, ng call time namin sa shoot. So, andyan pa yung dadaan ka sa matinding traffic. So, talagang good thing naman na yung team and si Direk, sobrang maalaga naman sila. So, I was able to manage yung time ko with negosyo goals, yung business, and at the same time, syempre yung family ko. And then, andyan pa yung on the side, hindi pwedeng mawala na may social life din tayo with our friends, diba? Kasi kung hindi, baka maano tayo, baka madrain tayo ng todo. So, kailangan meron pa rin yung tinatawag natin na work-life balance. yes, work-life balance. And yung dinadivert din natin yung ibang oras natin sa ibang bagay para hindi tayo sobrang madrain ng tuluyan. Nasa isip lang natin is yung pagod kasi palagi tayong nagtatrabaho, di ba? But nai-enjoy ko yung work, nai-enjoy ko yung part ng pagiging host sa Negosyo Goals kasi ang dami ko rin natututunan. At the same time, nakaka-explore ako ng ibang mga business opportunities kasi with us naman, hindi naman din tayo parang nagsisettle lang sa isang uri ng business. Parang gusto rin natin ma-explore yung ibang mga bagay na baka somehow makakita rin tayo ng oportunidad doon. Okay. Thank you. And for Miss Ivy po, Miss Ivy, tell something about this. This is the first time that you produce a show, or before po, prior to this one, meron na po kayong experiences of producing a show. And then sa inyo po, same as the question ni kay Miss Miss A, what are your learnings and best practices? Actually, this is my first produced talaga na TV show, but I've been in the business for probably more than 17 years. So naging associated producer din ako ng mga ibang lives na TV show, may travel shows. So, medyo umikot na rin ako sa industriya. Nakapag-produce na rin ako ng mga independent record albums. So, inikutan ko na lahat. But, siguro kung paano ka nabuo yung Negosyo Goals, it's after the pandemic. It's because, lagi ko naman sinasabi sa lahat na after ng pandemic, doon ko nakita how resilient are the Filipinos. Kasi, di ba, after ng pandemic, parang lahat tayo mas naging agresibong i-secured yung kabuhayan natin, yung savings natin, mas naging gusto rin natin i-connect yung mga buhay natin sa mga family natin because malaking pagsubok yun. So, doon ko naisip na gumawa ng isang TV show na gusto kong mabigyan ng opportunity yung mga malalaki, maliliit, all walks of life. Merong platform na pwedeng makapag-promote sila sa TV show ng Negosyo Goals. So sana supportahan kami ng mga sponsors dito para tuloy-tuloy talaga yung vision. It's actually a visionary TV show. And sana marinig din siya ng mga iba pang mga visionaryo na naniniwala sa platform namin. Kasi napakadami talagang negosyante na gusto nilang magkaroon ng tamang TV show na gagabayan talaga sila. So, yun. Ano pa yung second? Your best practices and learnings po. Parang Practices and learning, when I started Negosyo Goals, walang-wala rin ako. So, hindi ko siya binitawan because I believe it's, I'm number one, I'm loyal. I'm stubborn and kasi ako, if I believe in something, hindi ko yun binitawan eh. Kaya kami umabot ng season 4, kaya kami ni Miss A, hindi kami nagbitawan because it's something na show na sana mas marami kaming ma-inspired. Hindi siya drama, hindi siya, it's not something na superficial na pag uwi mo, you feel bad because ang laki ng gap sa mundo. Hindi, it's the reality. Gusto namin mas marami kaming ma-inspired talaga. So, yun yung learning. Learning, wag mong bibitawan hanggat kaya mo. Siguro learning is another thing. Kahit
sara ka ng pinto, magantay ka, darating pa rin siya sa'yo. So yun, never give up talaga. Okay po. My last question po is for Crisel. Crisel, we attended your birthday bash last time dun sa Baguio. During the Baguio, we know that you have, kumbaga, your lunch, your Purple Hearts there. Tapos, kinuha mo ng endorsers ang mga kilos ng Showtime. No? Kumusta, ano yung pakiramdam that at the early age, you're 8, then isa ka ng CEO? At a young age, Okay, so when I'm a young CEO, I'm very proud to make other kids to be healthy and strong. I just want them to be non-picky eater. So, and also by helping other kids make them strong. And I know other kids with diseases, and they could try Purple Hearts Find Medicine and Vitamin C. Thank you and congratulations. Next question is coming from Romeo Gonzalez. Thank you for introducing me. Okay. My first question is for Miss A. Miss A, alam namin na sa mga negosyo mo, endorsers mo ang mga big celebrities dito, pati nga yung Blackman family, right? And if I'm correct, Marian Rivera and Vice Ganda. So sa mga celebrities na ito, meron ba sa kanilang mag-guest sa isang future episodes ng Negosyo Goals? Sa ngayon wala pa. Hindi pa namin sila nakakausap. Pero isa yan sa tinitingnan ko din na maganda sanang maging segment or na makapag-participate din sila sa show ng Negosyo Goals. Because especially tinitingnan namin yung side ng kasi may mga celebrity endorsers din kami na meron silang passion for business as well, na hindi lang nakikita pa ng iba. So yun sana yung gusto kong ipakita na hindi lang siya celebrity but at the same time, nagne-negosyo din siya. And total na banggit mo yan, pwede mong ikwento kahit briefly, paano mo describe si Marian Rivera and paano mo describe si Vice Ganda as endorser and as friend? Si Marian, describe ko si Marian as generous sa postings. Madalas ko siyang nakikita na like kahit hindi mo sabihin na mag-post ka, mag-story ka, minsan magugulat na lang ako na ay, nag-post na naman siya. Minsan may ganun eh. So, ako naman sobrang grateful naman ako na 'di ba, na naging part si Marian ng Lux family. And at the same time, syempre, nandun din na nagkukumustahan kami on Instagram. So, especially at times na, let's say, minsan kasi, di ba, pag may problema tayo, hindi naman natin lahat sinasabi sa social media. So, sila, yung mga endorsers ko din, sometimes napapaghingahan ko din sila. Nakakapagsabi ako sa kanila ng mga ibang nararamdaman ko. And they gave, naman din, advices, tapos prayers, ganyan. So, magandang like, magandang samahan ng isang endorser and ng brand. And for Vice naman, si Vice naman is talagang makikita mo na pag, syempre Vice Ganda, di ba? So alam mo yung the credibility of the product, talagang nandun na para pagkatiwalaan din ng isang Vice Ganda. And natutuwa ako, nagugulat na lang ako bigla, may magme-message sa akin, Madam, binati ka ni Vice sa Showtime. So like, katulad nung kay Marian, hindi ko rin naman hinihingi yun kay Vice, pero nabe-mention niya ako, nababati niya ako, minsan sinesegue na yung product, so nakakatuwa. Pwedeng malaman sino pa yung mga celebrity endorsers? Dimples Romana, Alexa, Pao Fajardo, Tony Labrusca, Dominic Croque. Ayan, actually marami, sobrang dami, and madadagdagan pa sila. Kung pwede mo daw sagutin, sino daw mas mahal, si Marian o si Vice? Ay! Hindi, joke lang. Oo.
And meron pa ba kami maaasahan na another big celebrity na kukunin mo for one of your businesses? Well, actually, tuloy-tuloy naman po ang pag-explore ng Lux. May mga upcoming products din kami na naka-pending lang. So, dinelay lang namin kasi we're trying to improve pa. Ayan. We're trying to improve pa the product itself. Para pag nilabas talaga namin siya, talagang, alam mo yun, mamahalin talaga ng tao. So yun yung isang aabangan nyo kung sino naman yung mag-endorse ng produkto na yun. Ayan, thank you, Miss A. Yung mga segments ng ating mga partners dito sa Negosyo Goals, like yung mga, mas pinarami yung mga inspiring stories from different people na nag-strive talaga na magkaroon ng business. Like yung segment ng Global Dominion, yung hashtag pwede pala. So yun, maganda siya kasi yung mga hindi natin akalain na pwede palang mangyari, kaya pala. So yun yung mga madidiscover natin throughout the season 4 also. And with with Purple Hearts naman, so ito somehow nakarelate din ako kasi target nila yung mga picky eaters. Eh ako sobrang picky eater talaga ako. Like, hindi ako magulay na tao, so ang dami kong hindi kinakain. So ibig sabihin talaga kulang ako sa sustansya, kulang sa vitamina. So somehow, the segment ng Purple Hearts, nakaka-help siya, hindi lang sa mga bata, but also sa mga katulad ko din, di ba, na sobrang pihikan sa pagkain, hindi natin alam kulang pala tayo sa sustansya na nai-intake natin. So yun naman, with the help and guidance ng mga nutritionist, yan, so maganda rin natutukan ng mga parents also, together with their kids. And yan, so with the, meron tayo yung ating Illumina Aesthetics, then the Kana Beauty, we will explore the e-commerce side, especially now kasi, di ba, e-com na talaga halos ng binibenta nasa online na. Paano ba magpatakbo na isang e-com business? Paano ba na kahit nagtatrabaho ka, kahit meron kang work, is pwede ka palang magkaroon ng sideline, di ba? Until na maging full-time business mo na siya. Yun. So marami kayong aabangan ngayong season 4, kaya dapat po tumutok talaga kayo. Salamat, Miss Anna. Miss Ivy, tatanong ko lang, as you're mapping the new season, the future of Negosyables, naisipan mo bang balikan? Meron ba kayong mga planong balikan ng mga stories, mga success stories, or mga kumustahin kung ano yung mga dating, halimbawa, mga small businessmen or mga small and medium businesses na pwede nyo kumustahin after sa future seasons nyo? Hello. Siguro, pipilitin namin siyang ipasok sa season 5. Pero nakagawa kami ng mga, meron kami follow through. Nagawa din namin yun nung season 3. Kasi si season 4 ngayon, nakabangko na lahat ng episodes. So, kung mababantayan din namin yung mga episodes or bodies namin sa season 5 siguro, maganda kamustahin sila. Tsaka sana makakuha kami ng talagang sponsor, no? Na yun talaga yung focus, mabalikan natin sila. Kasi maganda rin ang follow through yun. Thank you. Salamat. Any more questions po? Hello. Kay Miss A, since nabanggit ni Miss Ivy na nagpa-follow through kayo, meron ba kayong episode on troubleshooting para sa mga floundering businesses? Kasi hindi naman, sabi mo na nga, hindi naman lahat ng businesses do well, sometimes, or madami nagsasara. Nagkaroon na ba kayo ng episode na dedicated to kung paano mababaliktad ang fortune ng isang business na lumulubog? Actually, nung season 3, mas marami sa mga feature namin, mga small businesses talaga.
And then, nung binalikan namin sila, yung ilan sa kanila, no, natutuwa kami kasi nanganak na yung branches nila, nagkaroon na, meron isang business doon na parang, yun nga, struggle na talaga sila. Struggling na sila, parang konti na lang magsasara na sila. Until na na-discover din nila yung negosyo goals. After na nag-air sila, after na na-post nila yung feature nila with us, mas nagkaroon sila ng maraming customers. And then, i-share ko lang din yung isa, si Bayong Republic. So, before, yung yung orders na nakukuha nila, like, sa isang araw, ilang piraso lang. And then, nito lang, kasi I featured one of the bags na binigay nila sa akin, yung Bayong nila. Nagulat ako na ang dami na nilang orders ngayon, hindi lang dito sa Philippines, but also abroad. So, ang dami naka-discover. Ang ganda pa nung ginagawa nila ng mga bags. Talagang gawang atin. Tapos, mga working student din kasi yung mga employees nila. So, yun yung magandang part doon na natulungan mo yung business at the same time, natulungan yung business owner, yung mga estudyante to have income din para magpatuloy nila yung pag-aaral nila. Naniwala ako kasi yung Bayong Republic umabot sa radar ko eh. Diba yung Republic, tapos si RJ nag-reseller pa kasi ang dami nagtatanong sa kanya. So ang dami talagang bumili. Sakto kasi Burmans noon, so naghahanap ng mga pangregalo. And natutuwa kami na until today, ayun, lumaki na yung Bayong Republic, dumami na yung mga artists nila. Salamat. Sorry, I think, correct, GDF ay, ang sasagot dun Yeah, sa... I see them nodding kanina sorry. Maybe they have something to share. Yung hashtag sa pwede pala. Okay. Can you repeat the question? Yung nagkaroon na ba ng episode para i-troubleshoot yung business na lumulubog na, para to turn it around? So at least for season 4 po magkakaroon, no? We featured businesses na nag-start during the pandemic and then nahirapan sila because there were no other sources of funds for them. He was buying and selling cars. Ganun yung kanyang negosyo nung nagsimula siya. And he didn't know na pwede pala niyang isangla yung ORCR niya without giving up his car. Kasi he was at the verge of selling na lang his car para matuloy pa niya po yung business niya during the pandemic. When he found out about Global Dominion, nasangla niya yung ORCR without giving up the car. Tapos nakabili po siya ng panibagong sasakyan, which parang expanded his business na buy and sell of cars. Now he has 100 units sa kanyang multiple showrooms in the NCR. So that's just one of the stories we will feature this season na talagang about troubleshooting, ika nga, sabi mo diba? po, the businesses. Marami pa po, meron din someone who started at the late age na, 50 na po siya nag-start. No? She didn't have an easy life. Nahirapan po siya na itaguyod yung pag-aaral ng kanyang mga anak. But then when she learned about how she can be a loan consultant for Global Dominion, nakatulong na po siya dun sa kailangan ng loan, natulungan pa yung kanyang pamilya by earning also from Global Dominion. And now she has houses, cars, and napatapos niya po lahat ng kanyang mga anak. And even her kids are also now loan consultants for Global Dominion. Yeah, as a businessman myself, I know na mas mahirap mag-maintain kaysa magbukas. Madali lang magbukas but to maintain the business. Not only that, sir. So, aside from to maintain, meron din po yung mga businesses who are stuck in, should I expand now? Yes. Pwede na ba? And may we have your name please for our... Ayan po, Ayan from Global Dominion. So, I'm with my teammates here, sila Roger and Huge. A lot, that's what we see now na marami, no? Comfortable na sila with their business at current size, parang I have the money to fund my business, as is lang, no? But they never thought of, why don't you add another branch? Baka doubtful lang sila if I can, kaya ko ba? But most of them already have the formula to expand their business. So sayang naman, all you need is an additional fund. Now, in the Philippine setup, yung connotation for loans and financing, medyo iba pa rin po versus other countries. No? Parang maglo-loan ka lang pag hirap na hirap ka na, pag kapos ka na. But if you manage your loan in a form of an investment, because you know that you will earn more after getting access to credit or to loans, actually mas beneficial siya. Pwede mong mapalaki yung business and mapapalabo mo. That's true. SMEs employing more than 60% no, sa Philippines, so malaking tulong din po siya sa Pilipinas. And it's good that Miss Ivy referenced po yung pandemic earlier. That's when she started
her vision for the program. Kasi doon din po kami nag-start sa Global Dominion na ma-realize na during the pandemic, we're one of the first na nag-resume financing. And that's what the SMEs needed that time. Kasi wala silang mahiraman ng pera. And so when we resumed, it mobilized po maraming businesses in the metro, and that started po yung maraming pagbabalik ng mga negosyo ulit mula sa pagkakasara. Thank you. Thank you And po. finally, kay Miss Ivy, habang dumadami ang season ng show, may mga bagong challenges ba? Or does it become easier now? Does it become easier as the years progress? Putting together the show and maybe like a business, maintaining it, di ba? Siguro yung production, yung system and process, I think that's one thing na medyo proud ako because the team are really working hard. You know, yung mga schedules, everything, plansyado lahat. Yung sakit, yung bigat, yung yung mga challenges, hindi na nila nakikita yung ibang part na yun because I take care of that. So, kami ni Miss A, nagtutulungan kami. But as much as possible, kung kaya ko din na hindi, sometimes istorbahin din si Miss A, nangyayari naman yun. Minsan nga 3 months kami hindi na nakikita niya. I swear to God. Wala na talaga kita-kita. So magkikita na lang kami, mag-air na. So, siguro yung mga silent battles talaga na sa negosyo, kailangan mo talagang bantayan, tutukan. Tsaka sa mga team din ni Miss A, they're very, very helpful and supportive din sa negosyo books. Tulong-tulungan talaga kami sa lahat. Yun ang family ng negosyo books. Napansin ko lang because I've been there from season 1. As the seasons go, mas nag-glow up kayo. Nung nasa All TV pa ako. Salamat, congratulations. Thank you, thank you. Any more questions po?